Ang presyo ng pagpapanggap, ang kwento ni Mira. Si Mira ay isang babaeng may matayog na pangarap. Ngunit ang problema, masyado siyang nahuhumaling sa pagpapasikat at pagpapanggap. Kahit hindi sapat ang kita, lagi siyang bumibili ng mamahaling gamit, utang dito, hulugan doon, basta makakain sa mga sikat na restaurant, makapagsuot ng branded na damit, at makapag-post ng sosyal sa social media. Sa isip niya, mas okay na ang mukhang mayaman kaysa sa maging totoo. Palagi rin siyang nakikidikit sa mga kilalang tao, mga politiko, artista, negosyante. At kapag may event na may VIPs, gagawa siya ng paraan para makapasok kahit hindi imbitado. Dahil para kay Mira, ang pinakamalaga ay makita siya, mapansin at hangaan. Isang araw, habang kumakain sila ng mga kaibigan sa isang mamahaling hotel sa Maynila, nakilala niya si Doktora Arlene, isang respetadong surgeon. Simple lang si Doktora, walang makeup, simpleng damit, at hindi mahilig magpakita ng kayamanan. Ngunit may dignidad ito at kababaang loob. Mula noon, naging suki si Mira sa klinik nito. Palagi nagpapaderma, nagpapafacial at kung ano-anong treatment pa. Minsan pa nga, nililibre siya ni Doktora. Lumalim ang kanilang samahan. At minsan, inimbitahan ni Dr. Arlene si Mira sa isang meeting ng sponsors para sa isang prestihiyosong beauty pageant. Doon, nakilala ni Mira si Senator Abuel. Bata, matalino, matikas at iniidolo ng karamihang kababaihan. Agad itong nagustuhan ni Mira. Gusto niya itong mapalapit sa kanya at sinimulan na niyang magplano kung paano siya magpapakita sa coronation night. Ilang oras bago ang event, nakiusap si Mira na manghiram ng isang set ng alahas kay Dr. Arlene. Walang pag-aalinlangan itong ipinahiram ng doktora. Nang makita ni Mira ang alahas, isang magarang kwintas, hikaw at singsing, halos tumili siya sa tuwa. Sa isip niya, ako na ang pinakasosyal dito mamaya. Baka mapansin pa ako ni Senador. Sa mismong gabi ng event, nahagip siya ng kamera. Ang ganda ng kuha, nakangiti, classy. Katabi pa si Senator Abuel. Marami ang nag-iisip na bagay silang dalawa. At ramdam ni Mira na para siyang artista. Isa itong gabing hindi niya makakalimutan. Pagkatapos ng event, dumiretso sa victory party ang lahat. Sayawan, inuman at masayang kwentuhan. Ngunit habang inaayos ang sarili sa CR, napansin ni Mira na wala na ang kwintas na suot niya. Halos mawala siya sa sarili. Nang mapansin ni Dr. Arlene na wala na ito, agad siyang nagtanong. Si Mira todo tanggi at sinabing itinabi lang muna. Pero ang totoo, hindi niya alam kung saan ito nahulog o nawala. Kinakabahan man, tuloy pa rin sa pakikipag-party si Mira. Pinipilit niyang itago ang kaba. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit na siyang tinatanong ng doktora kung nasaan na ang alahas. Lagi na lang ang sagot ni Mira, busy lang ako dok, isasauli ko kaagad. Ngunit gabi-gabi hindi siya makatulog. Alam niyang malaki ang halaga ng alahas at hindi niya kayang palitan iyon. Sa gitna ng desperasyon, tumawag siya kay Senator Abuel. Ipinagtapat niya ang nangyari at nakiusap na matulungan siya. Nagulat siya nang pumayag ang senador. Ngunit may kondisyon. Magsisilbi siyang kasambahay sa asyenda nito sa probinsya. Napakagatlabi si Mira. Wala siyang ibang mapagkukunan. Tinanggap niya ang kasunduan. Isang swipe lang ng card ng senador at nabili na nila ang kapalit ng kwintas. Naibalik ni Mira ang buong set kay Dr. Arlene na hindi man lang siya nagduda o nagtaka. Ngunit nagsimula na ang kapalit. Gumising siya araw-araw na madaling araw pa lang. Naglalaba, naglilinis ng bahay, nagpapakain ng mga hayop, nagluluto para sa buong asyenda. Halos di niya makilala ang sarili sa sobrang pagod. Minsan umiiyak na lang siya sa gabi nagtatanong, ito ba ang kapalit ng pagpapanggap ko?
Lumipas ang mga taon. Natapos rin ang kanilang kasunduan. Nagpasalamat si Mira sa senador, ngunit hindi niya ito kailanman ikinuwento. Sa pamilya at kaibigan, ang sabi na lang niya ay nasa abroad siya at may negosyo. Tahimik siyang bumalik sa lungsod, pero malayo na siya sa dating Mira. Isang araw, nagkita ulit sila Doktora Arlene sa isang mall. Nagkumustahan sila. Napansin ng doktora na malaki nang ipinagbago ni Mira. Pumayat, umitim, at hindi na kasing elegante ng dati. Sinabi ng doktor na muli siyang iniimbitahan bilang sponsor sa isang malaking event. Inaaya niya si Mira na sumama at handa niyang ipahiram muli ang kanyang mga alahas. Pero bago pa makapagsalita si Mira, sinabi ng doktora, "Alam mo ba, yung mga alahas ko, yung mga hiniram mo, lahat yun fake. Bigay lang ng kliyente ko galing China. Kahawig ng original pero walang value, pero napakaganda." Halos mawala ng ulirat si Mira. Gusto niyang maglaho. Sa loob-loob niya, ilang taon ako nagsilbi para sa alahas na peke. Para sa pagpapanggap na wala palang halaga. Tahimik lang si Mira, hindi siya sumagot. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Ito ang aral ng kwento. Huwag magpanggap at huwag magyabang. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa alahas, damit o koneksyon. Sa huli, ang pagpapanggap ay laging may kabayaran at kadalasan, mas mahal pa kaysa sa katotohanan. Masarap mabuhay ng totoo. Subscribe na para sa mas maraming kwentong Pinoy.